Tayo po ay Clear po. magtatopic ngayon ng John 12, binuhusan ng pabango ang paa ni Jesus. Ang gamit ko pong version ay MBB Tab 12. Yan po ha. Ayan. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko. Si Jesus ay nagpunta sa Betanya kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda noon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote na mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay ng nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Mga kapatid, dito po, binuhusan ni Maria, ni Mary, ng pabango ang paa ng Panginoon. Ito po'y sumisimbolo bilang pagpapasalamat at pagbibigay honor sa ating Panginoon dahil sa tapat na pagmamahal ng Panginoon sa kanila, sa atin. Pinakita ni Mary dito ang pagpapasalamat niya sa Panginoon dahil sa pagbuhay sa kanyang kapatid na si Lazaro. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa tapat niyang paniniwala sa Panginoon. 'Di ba? Sabi nga po ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya dahil kaya niyang gawin or buhayin ang sino man. Basta ang pananalig natin, ang pananampalataya natin ay manatili sa Panginoon. Sa Kanya lang tayo magtitiwala dahil ang imposible ay posibleng mangyari sa ating Panginoon. At hindi sapat ang salitang pasasalamat lamang ang ipagkakaloob natin sa Panginoon. Kaya ang pagbuhos ng dalisay na pabango sa paa ng ating Panginoon ay pagdadakila sa Kanya. Sumisimbolo ng tapat na pagsunod, pagmamahal, at pagluluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 4, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha? Ang pinagbilhan, maaaring umabot sa 300 salapi, pilak, ang halaga ng pabangong iyan. Verse 6, sinabi iyon ni Judas, hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Verse 7, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako hindi nyo kasama habang panahon. Mga kapatid, dito pinapakita po ni Judas yung pagiging disobey niya sa ating Panginoon. Pagiging isang greed na tao. Hindi niya ino-honor yung ating Panginoon dahil sa pagpapakita niya ng pagiging makasarili niya. Dito pinakita ang pag-uugali ni Judas na punong-puno ang kanyang puso ng kasakiman. Bukang bibig ang mahihirap, pero ang totoo, hindi para makatulong sa mga mahirap, kundi para sa sarili niyang kapakanan. Yes, may other agenda siya. Pinapakita din dito ang pagtutol niya ay pagdidishonor sa ating Panginoon, di ba? Hindi niya nirerespeto, hindi niya naginalang, hindi niya nabinigyan ng galang yung pagpapasalamat ni Mary sa ating Panginoon.
Si Judas ay sumisimbolo din dito sa mga taong kilala ang Diyos pero hindi namumuhay sa kagustuhan ng Panginoon o sa katuwiran ng Panginoon dahil hindi sapat nakilala lang po natin ang Diyos, ang Panginoon, pero wala po sa puso natin. Dahil ang nilalaman ng puso ay ang mundong ito, hindi ang ating Panginoon. Kasi mas inuuna niya yung kapakanan niya, yung sarili niya, yung kasakaman niya. Hindi ang nararapat na papuri para sa Panginoon. Blessed afternoon, Sister Siram. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Wait lang po ha. Ang balak laban, siya ay nasa kingdom of darkness. Yes, amen, Nanay Wilma. Ang balak laban kay Lazaro. Verse 9, nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya. Kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Verse 10, kaya't binalak ng mga punong pa na ipapatay din si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Dito mga kapatid, makikita natin kung ano yung galit ng mga Pariseyo na ito, ng mga Hudyo na to. Dito pinapakita ang pagiging makasarili, di ba? Ng mga Pariseyo na nagsisilbi sa simbahan, nagsisilbi pa sila sa simbahan, pero ganyan yung nais nila na gawin kay Lazaro, ang ipapatay, di ba? Kasi nga, alam nila na maraming sasampalataya, maniniwala sa ating Panginoon dahil sa himalang ginawa nito, nang buhayin niya si Lazaro, di ba? Dahil sa sobrang hindi nila matanggap yung ginawa ng Panginoon na yon na himala, na pagkabuhay kay Lazaro, ay pinlano nilang patayin si Lazaro. Pero hindi sila nagtagumpay kasi alam ng Panginoon ang kanilang mga pinaplano. Alam ng Panginoon kung ano yung nais nilang gawin kay Lazaro. Kaya ito'y hinadlangan din po ng ating Panginoon. Dito, pinapakita ang pag-uugali ng mga Pariseyo na inilalantad nila yung sarili nila na pagiging isang selfish, isang makasarili, na walang iniisip kundi ang kanilang kapakanan, hindi ang kapakanan ng karamihan. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Verse 12, kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay napapunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera. Ang palapa ng palmera, ito ba yung yung palaspas ba na tinatawag? Correct me if I'm wrong. Ito ba yun? Yes. At lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin, sila'y sumisigaw, purihin ng Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakakita si Jesus na isang batang asno at sinakyan niya ito. Gaya ng nasusulat, huwag kayong matakot, lungsod ng Zion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari. Nakasakay sa isang batang asno, hindi ito maunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos na si Jesus ay maluwalhati, nabuhay muli, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. 'Di ba? Mga kapatid, dito makikita natin yung pagpupuri nila sa Panginoon. Pinakikita nila ang pagpupuri nila dito sa ating Panginoon. At dinadakila siya
dumating upang tubusin ang lahat sa pagkakakulong sa mga kasalanan at pagkakaalipin sa mundong ito, 'di ba? Dumating ang Panginoon sa mundong ito upang tubusin ang lahat sa kasalanan, sa kasamaan ng mundong ito. At ang Panginoon ang nagpalaya sa atin. Ngayon, sa pagbabalik ng ating Panginoon, magbabalik siya para kunin ang kanyang mga anak na tapat na lumalakad sa Panginoon at binago ang pamumuhay niya, tumalikod sa mundong ito at namuhay at ginagawa ang nais ng ating Panginoon. Ginagawa din po natin kung paano papurihan ang ating Panginoon. Ayan. Pinupuri din natin ng Panginoon sa ganitong ginagawa natin. Tayo nagbibigay din ng papuri, ng paggalang at pagdadakila sa Panginoon sa ganitong ginagawa natin sa ating araw-araw na paglilingkod sa ating Diyos. Ayan, magpatuloy po tayo. Ang mga taong kasama ni Jesus noon, tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. Verse 18, at ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao, nabalitaan nila ang himalang ginawa niya, kaya nasabi ng mga Pariseo, nakikita ninyong walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Tignan ninyo, sumusunod sa kanya ang buong mundo. 'Di ba? Dahil sa himalang ginawa po ng ating Panginoon, dahil sa pagmamahal at sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon, marami ang sumasampalataya sa Kanya. Marami ang sumunod sa Kanya. Kaya ang mga Pariseo na nakikita ito ay nanggagalaiti sila. Nagagalit sila dahil nga po marami na ang naniniwala sa ating Panginoon. Marami na ang sumasampalataya sa ating Panginoon. At hindi na, natatakot sila na hindi na sila kikilalanin ng mga tao. Di ba? Ayan, magpatuloy po tayo. Hi, Sir Jonathan. Hinanap ng ilang Griego si Jesus. Verse 20, may ilang Griegong dumalo sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatiling itong mag-isa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Dito mga kapatid, pinababatid sa atin ng Panginoon. Sinasabi po dito ng Panginoon na hindi baling mamatay ang isang butil ng trigo o palay na itinanim sa lupa ay mananatiling mag-isa. Pero kung mamamatay ito at tutubo at mamumunga ng marami, ganito ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Inalay niya ang kanyang buhay, sinakripisyo ng Panginoon ang kanyang buhay para iligtas tayo at para kumalat, dumami ang mga taong sasampalataya sa ating Panginoon upang dumami ang maniniwala at maglilingkod sa ating Diyos, di ba? Kung hindi po nagsakripisyo ng buhay ang ating Panginoon, hindi po lalaganap ang kanyang salita. Nagsakripisyo ng buhay ang ating Panginoon para lumaganap sa buong mundo
ang salita niya na magbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Blessed afternoon po, Nanay Ali. At ang sabi po dito, ginawa ng Panginoon para sa lahat, inaalay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat na sumusunod sa kanya. At sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, Wala pa. tumubo ang kanyang tinanim ng mga turo sa mga taong nais makakinig at lumaganap ito sa buong mundo. At namumunga ngayon ng marami dahil tinanggap natin ang kanyang salita at pinapalaganap sa lahat ang kanyang salita. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 25, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Dito nga po 'yun mga kapatid. Huwag po natin pahalagahan ang buhay natin sa mundong ito. Dahil ang buhay natin sa mundong ito ay hindi permanente. Ang buhay natin sa mundong ito ay hindi mahalaga. Dahil hindi po tayo bilong sa mundong ito. Ito po'y kaharian ng kasamaan. Hindi po ito'y kaharian ng Diyos. Kaya ang dapat po nating pahalagahan ay ang buhay natin ng kasama ang ating Panginoon. Kaya wag po tayong mag-aksaya ng panahon sa mundong ito. Wag po natin ituon yung oras natin sa pagbibigay ng halaga sa mundong ito, mga kapatid. Ang bigyan natin ng halaga ay yung salita ng Diyos na magbibigay buhay sa atin ng walang hanggan. Kasi lahat yan, kayamanan, anuman yan na meron dito sa mundong ito, lahat po yan ay mawawala. Lahat po yan ay magbavanish. Hindi po yan mahalaga. Ang mahalaga po ay ang salita ng Diyos na kinakain, iniinom ng bawat isa sa atin, na magliligtas at magbibigay buhay sa atin, na ito rin po yung magiging daan upang makasama natin ang ating Panginoon. Ayan, magpatuloy po tayo. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. 'Di ba? Mga kapatid, naghahangad tayo. Naghahangad tayo na makasama ang Panginoon. Kaya nga po ganito yung ginagawa natin. Nagsasakripisyo po tayo. Kung paano sinakripisyo ng Panginoon ang kanyang buhay, sinasakripisyo din natin ang ating buhay sa araw-araw sa pagpapagal sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang nais natin ay ang makasama ang ating Panginoon. Kaya araw-araw ng ating ginagawa sa ating buhay, tayo'y naglilingkod sa Kanya. Kahit marami pa pong hirap, marami pang pag-uusig, marami pang nangyayari sa atin na atake, nagpapatuloy tayo sa ating Panginoon kasi ang biyaya na matatanggap po natin sa Panginoon ay hindi yung anumang klase ng biyaya, kundi ang mismong Panginoon ang nais nating matanggap na biyaya. Siya po ang pangarapin natin na makuha na biyaya, ang makasama siya. Diba? Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Pinahiwatig ni Jesus ang kanyang pagkamatay. Verse 27, ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabing, niluluwalhati ko ito at muli kong luluwalhatiin. Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nilang kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel.
Verse 30, sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundo, panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitataas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamatay. Diba? Mga kapatid, dito po pinapakita, sinasabi po ng Panginoon na sinasaad dito ng Panginoon na nakaranas ng pighati, pagdurusa, kanyang tinanggap, 'di ba? Tinanggap niya 'yun. Tinanggap, hindi siya naparito para lang sa anuman. Naparito siya sa mundo upang tanggapin yung bighati, parusa para sa ating lahat. Dahil sa lubos at labis niyang pagmamahal sa bawat isa. Ngayon na tayo ay nakakaranas din ng pighati at nagtitiis sa lahat ng sakit dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Ito lamang ang magiging daan para ipakita natin sa Kanya, 'di ba? Na kailangan din pagdaanan ito. 'Di ba? Nakakaranas din tayo mga kapatid ng nung tayo'y sumunod na, lumakad na sa ating Panginoon, nararanasan na natin kung ano yung naranasan ng Panginoon. Pero hindi natin hinihiling na ito'y kunin ng Panginoon o pag-aangin yung pakiramdam natin. Bagkus mas kailangan nating maramdaman yung sakit, maramdaman yung pighati ng sakit na naramdaman ng Panginoon. Buhatin yung sariling krus natin. 'Di ba? Buhatin natin yung sariling krus natin na pagsasakripisyo, na talikuran ang kasamaan ng mundong ito. 'Di ba? Tinalikuran na natin yung sarili natin sa mundong ito. Kaya binubuhat na natin yung ating krus na nakakaranas tayo ng hirap, ng sakit. Mahirap kasi makipot ang daan. Pero sa dulo nito ay ginhawa ang ating makakamtan. At sinasabi din po dito ng Panginoon, sa oras na siya ay maitaas, ilalapit niya ang mga tao sa kanya sa paraan na dadakilain siya. At papupurihan at ang lahat ay magpapakumbaba sa kanya. Dahil siya ang dakilang Diyos na tagapagligtas ng lahat. Siya ay bumaba sa mundong ito para magbigay ng kapayapaan at nagbibigay liwanag sa sanlibutan. Dito tinutukoy mga kapatid kung paano ang Panginoong Hesus namatay. Crucifixion. Pagpako sa krus. Pagpako sa Kanya ang pag-alay ng Kanyang buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ang naging kabayaran sa lahat. At pagkatapos, nabuhay siyang muli. Resurrection. Dito, napagtagumpayan niya ang mundo at natalo ang kaaway na si Satanas, di ba? Pinakita ng ating Panginoon na sa muli niyang pagkabuhay, pag-asa ang kanyang ibibigay at pagmamahal sa lahat. Meron akong konting explanation dito mga kapatid sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa generation natin na ito, kailangan nating magpakababa sa ating Panginoon. Ipagkumbaba natin ang ating mga sarili para tayo ay Kanyang patawarin, linisin sa mga kasalanan natin. At kapag tayo ay ganap ng namuhay sa pagsunod sa ating Panginoon, dahil tayo ay Kanya nang nilinis at binago na niya, tayo ay magiging new creation niya na. Bagong buhay na tayo. At dito na niya tayo ngayon itataas. Dito na tayo lalago at lalalim sa pananampalataya natin sa Panginoon. At para lumalim din tayo sa kaalaman, sa pagsisiyasat sa Kanyang salita, para malaman natin ang katotohanan na matagal nang tinago sa atin
ng mundong ito na punong-puno ng kasinungalingan. Binulag tayo ng mundong ito sa katotohanan tungkol sa salita ng ating Panginoon. Kasi hindi na palaganap, hindi na ipapahayag ang katotohanan sa salita ng Diyos. 'Di ba? Nung makilala po natin ang Panginoon, nalaman natin na mali pala yung mga kinalakihan na tradisyon natin. Akala natin, nung sumusunod tayo sa ganun, sa mga relihiyon na yan, sa mga religious na yan, yun na ang makakapagligtas sa atin. Hindi pala. Pero ngayon, dahil minulat tayo ng Panginoon sa katotohanan, tinanggal niya yung veil sa ating mga mata, nalaman natin ang totoo, na ang Panginoon ang totoong daan at makakapagligtas sa atin. Diba? Siya lamang po yung tanging daan para sa kaligtasan ng bawat isa. Diba? Natutunan natin lahat nung hinanap natin siya. Nalaman natin ang lahat nung makilala natin siya. Paano po ba natin siya nakilala? Nagpapakilala po ang Panginoon kapag ikaw mismo ay naghahanap sa Kanya ng buong puso. Puso po kasi ang gusto ng Panginoon. Puso ang kailangan ng Panginoon sa bawat isa. Na tayo ay lalapit sa Kanya, kikilalanin at aalamin ang katotohanan tungkol sa Kanyang salita. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Sinagot siya ng mga tao. Sinasabi sa amin ng kautusan na ang Kristo ay mananatiling magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang tao, ang anak ng tao? Sinabi ba ang anak ng taong ito? Verse 35. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw, lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang hindi kayo abutan ng dilim, hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayong maging mga anak ng liwanag. Mga kapatid, yung ilaw po dito ay ang ating Panginoon. Sinasaad po ng ating Panginoon dito na habang nakikita pa po natin yung liwanag, habang may liwanag pa pong nakikita, ay tayo nang lumakad sa liwanag na yun. Sa panahon po natin ngayon, ang liwanag nagbibigay sa atin dito ay ang Kanyang salita. Kaya habang napapakinggan, naririnig, nababasa ang Kanyang salita, ay tayo po basahin ito at maapakinggan natin ang sinasabi at sinasaad ng Kanyang salita. Dahil ang Kanyang salita po ay ang magbibigay liwanag, kaligtasan sa atin. 'Di ba? Hangga't nakikita at nababasa pa po natin, hangga't nandito pa po ang salita ng Panginoon, tayo po ay mismo nang magbasa ng salita niya. 'Di ba? Huwag po nating hayaan sa buhay natin takpan ng dilim yung liwanag na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi yung liwanag po na ito na dala-dala ng salita ng Diyos, ito po ang liwanag na maggagabay sa atin patungo sa ating Panginoon. Ito po yung liwanag na binibigay ng Diyos sa atin, na pinapahayag namin, na pinapahayag ng iba sa inyo, di ba? Habang napapakinggan ninyo, nababasa ninyo yung salita ng Diyos, yung liwanag na ito, tayo po'y magpatuloy. Magpatuloy lang po tayo sa salita ng Diyos. Isapamuhay po natin ito. At huwag na po natin hayaan na balutin ang ating buhay ng kadiliman. Kasi ang kadiliman po
ay magbibigay lamang po yan sa atin ng kapahamakan. Diba? Magpatuloy po tayo mga kapatid. Hindi sumampalataya kay Jesus ang mga Hudyo. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ni Propeta Isaiah. Excuse me po. Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Verse 39, hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaiah, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatagas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita ni hindi makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. 'Di ba? Mga kapatid, may mga taong napakatigas ng puso. Sobrang tigas ng puso sa ating Panginoon. Maraming tao na kahit ipaliwanag mo na sa kanila ang salita ng Diyos, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. Dahil po may laman ng kanilang puso. Dahil ang pinaniniwalaan nila ay ang turo ng mundong ito. Ayaw nilang paniwalaan ang salitang mismo na galing sa Panginoon. Diba? Kaya ang Panginoon, pinatigas ang kanilang mga puso. Diba? Binulag ang kanilang mga mata. Dahil sa katigasan. Ayaw nilang hanapin ang Diyos. Ayaw nilang kilalanin ang Panginoon. Ganito rin tayo noon. Pinagdaanan din natin to. Dati ding matigas ang mga puso natin. Dati din bulag tayo sa salita ng Diyos. Pero dahil hinanap at ginusto nating kilalanin ng ating Panginoon, binuksan muli ng Panginoon ang ating mga mata at pinalambot ang ating mga puso. Kasi wala pong ibang pwedeng magpalambot at magbukas ng ating mga mata kundi ang Panginoon lamang. Siya lamang po ang makakapagbukas at makakapagpalambot ng ating mga puso para tayo ay lumapit sa Kanya. Diba? Siya lamang ang tanging makakatulong sa atin. Kaya habang napapakinggan po mga kapatid ang salita ng Diyos, huwag na po nating patigasin ang ating mga puso. Dahil ang salita ng Panginoon ay ang makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 41. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa kanya. Subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseyo na baka sila itiwalag sa sinagoga, mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kesa parangalan ng Diyos. Diba? Kahit dito sa generation natin, maraming mga taong alam na ang salita ng Diyos. Katotohanan sa salita ng Diyos na nandoon sa mga relihiyon, sa mga religious. Diba? Alam nila yung salita ng Diyos, pero hindi sila makaalis doon. Hindi sila makaalis kasi natatakot sila na ma-persecute. Natatakot silang usigin. 'Di ba? Pero bakit ka matatakot kung katotohanan ang bitbit mo? Mas mabuti pang usigin, i-persecute ka, saktan ka, basta manindigan ka
sa katotohanan tungkol sa Panginoon. Di bali nang mawala ang lahat, di ba? Di baling mawala ang lahat sa atin, basta'y tayo tatayo at maninindigan sa katotohanan tungkol sa salita ng Panginoon, kesa sa mananatili tayo sa circle na yon na puno ng kasinungalingan na hindi makakapagligtas sa atin. Diba? Kaya mas maiging lumayo tayo. Lumabas tayo sa comfort zone na yun. Hatakin natin yung mga sarili natin para mailabas doon. Umalis tayo doon. 'Di ba? At ganun ang nangyari sa atin. 'Di ba? Yes, nagkakaroon ng idolatry, kaya hindi makaalis. Natatakot. 'Di ba? Tanggalin niyo yung takot. Alisin niyo yung takot. Manindigan kayo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, yan ang ganap na magpapalaya sa bawat isa. Katotohanan sa salita ng Diyos upang tayo'y bigyan ng kaligtasan. Diba? Magpatuloy tayo mga kapatid. Ang salita ni Jesus ang hahatol. Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Di ba? Di ba? Ang Panginoon po ang liwanag ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang Panginoon ang liwanag ng mundong ito, ngunit marami pa rin ang nananatili sa kadiliman. Kahit nakikita na nila yung liwanag na yon, ayaw nilang sundan. Diba? Ayaw nilang lakaran. Kasi mas minamahal nila ang mundong ito. Amen, Sis Rem. Diba? Magpatuloy po tayo. Hindi ako humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas. Amen. Diba? Hindi daw po naparito ang Panginoon upang hatulan ang mundong ito, bagkus kanyang iniligtas. Ngunit, ang sabi po ng Panginoon sa atin, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking salita. Ang salitang ipinahahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa aking sarili, sa sarili ko lamang, ang Ama ang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Diba? Ganito rin tayo. Kung ano yung nababasa natin, kung ano yung revelation na binibigay sa atin ng ating Panginoon, yun po ang ipinapahayag natin. Ibinibigay natin sa mga nakikinig kasi yun po ang nais ng Panginoon, ang mapakinggan po ang kanyang salita. Diba? Nagkatawang tao ang Panginoon para hindi husgahan ang mundong ito, kundi iligtas. Pero ang kanyang salita ang hahatol sa ating bawat isa. Kung hindi mo tatanggapin ang salita ng Diyos, at hindi mo isapamuhay ang salita ng Diyos, hinahatulan ka ng ating Panginoon. Diba? Pero kung ito'y iyong ipapamuhay, isasabuhay, at susundin ang salita ng Diyos, ito'y magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ito'y magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Ito
ang mabibitbit mo kapag ang Panginoon ay nagbalik ng muli, di ba? Ang salita ng Diyos ang hahatol sa atin. Kasi ang katotohanan ng lahat ng salita ay nandito sa salita ng Diyos, nasa Biblia. Kaya, mga kapatid, hanggat napapakinggan, naririnig natin ang salita ng Diyos, huwag na po natin takpan ang ating mga mata. At huwag na po natin patigasin ang ating mga puso. Dahil hindi na po biro ang nangyayari sa mundong ito. Malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya habang nababasa natin, napapakinggan, tayo po'y lumapit na sa Panginoon. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon, magpakumbaba, at baguhin ang ating pamumuhay. Ayan mga kapatid, natapos na natin yung ating ang aking topic. Baka po meron po kayong nais sabihin, may mga insight kayo na nais idagdag. Sister Bless, Sis Nika, Nanay Wilma, Nanay Evelyn, Sister Rem, Brother Jonathan, Brother Daniel, and Brother JC. Ayan.